So si Pastor Jason po is nagturo po siya about standing firm. No, na to stand firm, napakalaking tulong po na we must equip the whole armor of God. So yung belt of truth, breastplate of righteousness, yung shoes for the feet as a gospel of peace, and yung shield of faith, and then yung helmet of salvation, and then yung sword of God or sword of the Spirit, which is the word of God. Pero hindi pa po doon na natapos yung exhortation ni Paul. So hindi po nagtapos si Apostle Paul doon po sa exhortation niya about the whole armor of God. So nag-end po siya sa napaka or pinaka mahalaga in fighting against the enemy or in our spiritual battle. So sa isang gera po or sa isang digmaan, isa sa pinaka mahalaga para po manalo sa digmaan is yung communications. So lalo na po sa panahon ngayon, sa modern war, napakahalaga po ng comms, di ba, communication. So dito po, malalaman ng mga soldiers kung ano po yung instruction, kung ano po yung direct order from the commander. Ano po yung strategy ng commander? Ano po yung gustong, kumbaga, yung plano ng commander. And sa mga movies po, now usually yung mga climax ng story is kapag nawala na ng communication yung mga soldier. Di ba usually kapag nawala na ng communication, climax na to. So kapag nawala na ng communication yung sundalo, nagkaroon ng interference, for example. So anong possible mangyari? Anong posibleng gawin ng soldier? So they will start to act in their own way. So dito magpaplano na sila ng sarili nila to survive. Even though walang assurance na magiging effective yung kanilang magiging plano. Kasi wala na silang communication eh. So they will start acting in their own way. And another thing na pwedeng mangyari sa kanila is possible silang masugatan. Possible silang kumbaga ma-hurt. At worst, possible silang mamatay. Posible na hindi sila makasurvive sa war kapag walang direct communication sa commander. So the same with the spiritual battle na meron tayo bilang isang Kristiyano. So napakalaki ng tulong ng communication po natin sa ating Panginoon. So hindi lang po nag-end si Paul to put on the whole armor of God. But sinabi pa niya doon na you also need to pray. You also need to pray. So si Satan po siya po yung nag-i-interfere sa communication po natin sa Panginoon. So ang nais po ni Satan na maputol yung connection natin sa Panginoon. Nais po ni Satan na mawala yung communication natin between the Lord. And from that time, posible na magwagi si Satan. Posible po na magwagi si Satan. And dito, yung prayer po is hindi po siya isa sa piece ng whole armor. Diba? 6 lang po yung binanggit na whole armor. And yung prayer po is hindi po isa doon sa armor. Pero kahit na hindi po siya kasama doon sa whole armor, it is very essential. It is very need. It is very a necessity. Napaka-importante po ng panalangin. So without prayer, hindi mag-work yung whole armor of God. Without prayer, walang silbi yung sinuot mo na armor na nagmumula din sa Panginoon. So prayer is essential. So let's stand up and read our passage po this afternoon sa Ephesians chapter 6 verses 18 to 20. I invite you po to stand. Sabi po sa Ephesians chapter 6 verse 18, praying at all times in the Spirit with all prayer and supplication. To that end, keep alert with all perseverance, making supplication for all the saints, and also for me, that words may be given to me in opening my mouth boldly to proclaim the mystery of the gospel, for which I am ambassador in chains,
that I may declare boldly so as I ought to speak. Basahin ko din po siya sa Tagalog. Sabi po dito, manalangin kayo sa lahat ng pagkakataon, humiling at sumamo sa patnubay ng Espiritu. Lagi kayong maging handa at patuloy na ipanalangin ang lahat ng hinirang ng Diyos. Ipanalangin din ninyong ako'y pagkalooban ng wastong pananalita upang buong tapang kong maipahayag ang hiwaga ng magandang balitang ito. Dahil sa magandang balitang ito, ako'y isinugo at ngayon nakabilanggo. Kaya't ipanalangin niyong maipahayag ko ito ng buong tapang gaya ng nararapat. So, ang title po natin this afternoon is The Necessity of Prayer in Spiritual Warfare. Again, the necessity of prayer in spiritual warfare. And I want to show you po yung ating outline today. Number 1 is the biblical attitude of prayer. Number 2, the quality of prayer. And number 3, the object of prayer. Let's begin in prayer po. Lord, maraming salamat po, Panginoon, sa hapon po na ito, Lord God, for bringing us here, Lord. Lord, I know, Panginoon, na ikaw lamang din po ang nabigay ng desire sa bawat isa, Panginoon, na magpunta po dito, Lord God. Lord, we want to worship you. Lord, we want to hear your word. Lord, we want to learn from you, from your words, Panginoon, Lord God. And Lord, this afternoon as we study, Panginoon, ang panalangin, Lord God, Lord, guide us, Panginoon. Your Holy Spirit, Panginoon, bigyan niyo po kami ng wisdom, ng knowledge, and understanding, Panginoon, to understand, Panginoon, your word. And Lord, alam po namin, Panginoon, na it is very important, Panginoon, na maaral po namin ang ganitong klase, Panginoon, na salita mo, Panginoon, or topic mo, Panginoon, mula sa iyong Biblia, Lord God. Lord, you want us to teach, to be taught, to pray, Panginoon, Lord God. Lord, nawa, Panginoon, samahan niyo lamang po kami sa mga sandaling oras, Panginoon, Lord God, na kami po ay makikinig ng inyong salita. Ng inyong salita, Lord God. Give us focus. And also for me, Lord God, guide me, Panginoon, Lord God, as I speak, Panginoon, your word. Maraming salamat po. Ito lang pong aming samad dalangin sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. You can now be seated po. So makita po natin dito na merong dalawang klaseng synonym yung binanggit na word na prayer. So prayer and supplication. So gusto po i-emphasize ni Paul kung gaano kahalaga yung panalangin sa ating pong pakikibaka spiritual. So alam naman po natin na ang panalangin po, it is the basic practice of Christianity. It is very basic. And another thing is prayer is a need. So it is important na meron tayong buhay panalangin upang tayo ay kumbaga malabanan natin yung temptation or yung enemy. And last is yung panalangin po is a must. Ibig sabihin, it is a command from the Lord. So it is basic, it is need, and it is a must. Ngunit marami pa din pong Kristiyano, even Christians, na nag-struggle po sa panalangin. So there are many kumbaga reasons po kung bakit nagkakaroon tayo or nag-struggle tayo sa panalangin. Or at worst, yung iba, wala na as in na prayer life. So marami pong tao ang nagtatanong how to pray. So siguro yung mga tao po nito, they're not knowledgeable pa to pray. Or usually ito yung mga bagong Christian. So how to pray? Usually naririnig po natin yan or natatanong po yan ng mga ibang Kristiyano. Actually makakita po tayo ng pattern sa Luke chapter 11 on how to pray or pattern to pray. Yung acronym po na ACTS. Diba? Adoration. Yung confession. Adoration, you start from praising the Lord. And yung C refers to confession. You ask for forgiveness. And then yung letter T is thanksgiving. Give thanks sa blessings na nagmumula sa Panginoon. And yung last is yung S. ACTS, acts, is supplication. You're asking a specific request sa Panginoon. So, pero wala pong there's no how to pray. Kung ako po ang tatanungin na how to pray, I will answer, just pray.
Dahil there's no special on how to pray. Dahil yung to pray po is already an action word. Pero ngayon po, we will focus po sa tatlong questions. We will focus on 3 questions na sagutin po natin ngayong hapon. Number 1 is, what is the right way to pray? Number 2 is, when we should pray. And number 3 is, who else we should pray. So let's go first on our first point, the biblical attitude of prayer. Sabi po doon, praying at all times in the Spirit, with all prayer and supplication. Praying at all times in the Spirit. So marami pong klaseng panalangin na pinanapanalangin po tayo sa Panginoon or nagagawa po natin. Pero hindi po lahat ng panalangin po natin ay sinasagot ng Panginoon. Or hindi po sinasagot ng Diyos. Sabi po sa James chapter 4 verse 3 to 4, you ask and do not receive. And nagbigay po siya ng reason, because you ask wrongly, to spend it on your own passions. And he added on verse 4, you adulterous people, do you not know that friendship with the world is enmity with God? Therefore, whoever wishes to be a friend of the world makes himself an enemy of God. So, ang makamundong tao po, the way na nananalangin po sila is based po sa kanilang own desires. Own fleshy desires. Kumbaga, yung kanila pong pinapanalangin or yung kanilang hinahangad po ay hindi po tumutugma sa Panginoon because they're asked wrongly. How they ask wrongly? Kasi yung the way na nagpe-pray sila is base sa kagustuhan nila, base sa desire nila, base sa kumbaga sa pinakagusto nila mangyari sa buhay nila. Example, ito po yung mga example ng nananalangin tayo in wrong ways. So makita po natin sa Bible, in Matthew chapter 6, yung isang klase po ng maling pamamaraan ng panalangin. Ito po yung fake prayers. Ito po yung number 1 is fake prayer. Sabi po sa Matthew 6 verse 5, they love to stand and pray in the synagogues and the street corners that they may be seen by others. So ito po yung panalangin. Ang motive mo nila, kaya po sila nanalangin is para i-impress yung iba. Na religious ako. I pray para ma-impress yung iba na makita nila na religyoso ako. So to impress. Another wrong way in praying is repetitive prayer. Matthew 6:7. And when you pray, do not use vain repetitions as the heathen do, for they think that they will be heard for their many words. So, ito po yung memorized, paulit-ulit, repetitive na panalangin. This is a wrong way of prayer. Another example is yung kumbaga, common sense na alam natin na hindi ito ikagrant ng Panginoon. Example, Lord, sana manalo ko sa wedding para may pambayad ako ano utang ko. So, those kind of prayers na wrong way. So, do you think ikagrant ba yun ng Panginoon? Of course not. Because you ask in wrong way. It based on your own desire. So sino na po sa inyo na experience na na bro, sis, pwede mo ba ako yung pag-pray? Yung may non-Christian. Tapos alam nila na Christian ka. Tapos nag-ask ka ng prayer sa iyo. 'Di ba mas malakas ka kay God? 'Di ba mas in favor sa iyo ang Panginoon kasi Christian ka? Ganun ba yung paraan nun? Ganun ba yung basehan nun? Na ang thinking ng non-believers, yung Christians, mas powerful yung prayer nila compared to them. And yung basehan nila, kapag ang Kristiyano, automatic, ang lahat ng panalangin ng Kristiyano ay igagrant ng Panginoon. Is that biblical? It is not. It is not biblical na lahat po ng panalangin ng Kristiyano ay igagrant ng Panginoon. Because there are wrong ways to pray. Meron pong maliling paraan na ginagawa tayo ng panalangin. So what is the right way to pray? Ano ba yung sinasabi ng Biblia na paraan upang or tamang paraan ng pananalangin? And yung tamang paraan ng pananalangin po na ito is ito yung may assurance na sasagutin ng Panginoon. The right way to pray is to pray biblically. Pray correctly. And sabi sa verse 18,
praying at all times in the Spirit. It is the biblical way. You pray at all times in the Spirit. Ano ba ibig sabihin nun? So, ang panalangin na sinasagot ng Diyos ay nagmumula mismo sa banal na Espiritu. Ibig sabihin, kapag ang banal na Espiritu ang gumabay po sa inyo, sa panalangin po ninyo, at tumulong sa inyo manalangin, siguradong ang inyong panalangin po ay tugma sa kalooban ng Diyos. Dahil ang tanging sinasagot na panalangin lamang po ng Diyos ay ang panalangin na tugma sa kalooban niya. According to His will. Praying at all times in the Spirit. So sabi ba doon, with all prayer and supplication, with all prayer, kahit anong klaseng panalangin pa yan, generally, or supplication, ito po yung specific request. Kailangan, when we pray, it should be specific, hindi yung pag nanalangin ka, Lord, bless me. Di ba? Parang maghahanap pa si Lord, what do you mean? Saan kita i-bless? Dapat we should be specific. Lord, ito, Lord, ganyan. So we should be specific. But again, whether with all prayer, kahit anong klase, generally yung panalangin mo, and even specific, it should be aligned to the will of God. Sabi po dito, we should not pray according to our desires, but pray in the Spirit who helps us to pray that is aligned to the will of God. Again, we should not pray according to our desires, but pray in the Spirit who helps us to pray that is aligned to the will of God. So that is the biblical attitude of prayer. There is no how to pray, but there is a right way to pray. Pray biblically. How? Pray in the Spirit. And yung praying in the Spirit is dapat yung prayer mo is aligned to the will of the Lord. Sabi sa Romans chapter 8 verse 26, likewise, the Spirit helps us in our weakness, for we do not know what to pray for as we ought, but the Spirit Himself intercedes for us with groanings too deep for words. In Tagalog, tinutulungan tayo ng Espiritu sa ating kahinaan sapagkat hindi tayo marunong manalangin ng nararapat. Kaya't ang Espiritu ang namamagitan para sa atin at dumaraing sa parang hindi natin kayang sambitin. So napaka great blessing po na yun, na wala po tayong kakayahan to pray on our own, but the Spirit is praying on our behalf. So I want to share po yung aking testimony. Noong college po ako, meron po akong napakalaking, kumbaga meron pong ambisyon sa aking magiging future na trabaho. And ako po ay graduate ng 2 courses. Diploma Engineering Technology, tsaka po Bachelor of Science in Electronics Communication and Engineering. So, ang ambition ko, after ko makagraduate, I will go abroad. Or sa Manila. Dahil doon, mas in demand. Doon mas marami. Or doon mas, kumbaga, doon ako mas kikita ng malaki. So, ganun yung, kumbaga, thinking ko when I was college. But, nung naging Kristiyano po ako, alam ko na hindi yun ang will ng Panginoon. It is very, it is very evident that it is not the will of God. Kasi alam ko na kapag ganun yung tinahak ko, magiging hindrance yun for my ministry. Magiging hindrance yun for my calling. Magiging hindrance yun sa aking personal na relasyon sa Panginoon. So, pwede po ma-compromise yung mga bagay na spiritual. And I know that is not the will of God. So, after ko po makagraduate, I prayed sa Panginoon na, Lord, give me a work na hindi ma-compromise yung ministry. Na hindi magkakaroon ng hindrance yung relasyon ko sa iyo. Na hindi maagaw yung oras ko sa iyo. And, praise God, nagindiran po yun ng Panginoon. Although, for now, currently, I was resigned na po dahil we are called back to go on site. So, kumbaga, I'm still praying po for new work. So, napakalaki po ng role ng Holy Spirit sa atin pong spiritual life. Ako nandito po kayo nung ako ay nag-preaching, di ba? Yung role ng Holy Spirit to the believers. Kumbaga, dahil po sa Holy Spirit,
yung relasyon po natin sa Panginoon is nagiging posible. Yung worship po natin sa Panginoon is nagiging acceptable. Yung ating pong pag-aaral ng Panginoon, ng salita ng Panginoon is nagiging posible. And yung ating pong panalangin is nagiging posible. So napakalaking tulong or napaka-importante po ng banal na Espiritu sa buhay po natin. And how to pray in the Spirit. How to pray in the Spirit. So napaka-importante po na dapat, of course, number one, you are in Christ. Dapat meron ka ng personal relasyon sa ating Panginoon. And you should also be infilled, puspos ka ng banal na Espiritu. Kumbaga, you are obeying the Holy Spirit. You are not grieving the Holy Spirit. Sabi sa Romans 8, chapter 8, verse 27, "And he who searches hearts know what is the mind of the Spirit, because the Spirit intercedes for the saints according to the will of God." So ang Panginoong siyang may alam kung ano ang nasa puso ng bawat isa. Siya din po ang Panginoon na may alam kung ano yung will ng Spirit para sa atin, or yung will ng Panginoon. So, we need to be filled with the Holy Spirit para maging aligned po yung will ng Panginoon sa prayer po natin. So, if you are already in the Spirit, kung ikaw ay puspos na ng banal na Espiritu, you can able to discern what is the will of God. Kumbaga, kumbaga minsan po kasi meron tayong mga sariling panalangin na akala natin na makakapagpanalo sa atin in our spiritual battle. No. For us to be victorious sa ating pong spiritual battle, sa ating pong pakikibaka bilang sa ating spiritual, napakalaga po ng banal na Espiritu, na siya po yung nagbibigay sa atin ng totoong dapat ipanalangin natin in our battle spiritually. Sabi ba nga sa Romans 12, verse 2, ito po yung paano natin madidiscern yung will ng Panginoon. Sabi dito, "Do not be conformed to this world, but be transformed by the renewal of your mind, that by testing you may discern what is the will of God, what is good, what is acceptable, and what is perfect." Again, first, you need to renew your mind. You need to be transformed sa pamamagitan ng inyong pananampalataya sa Panginoong Jesus. And after that, you need to conform. Dapat, yung last topic po namin sa youth, na you need to detach yourself from the world. Dapat dapat against the flow ka na. Dapat hindi ka na nakikibahagi sa makasalanang sistema ng mundo. And by doing that, you can now discern the will of God. And what is the will of God? Sabi doon, what is good, what is acceptable, and what is perfect in the eyes of God, not in your eyes. What is good, what is acceptable, what is perfect. So any request, any prayer na sa tingin mo ay makakapagpalayo sa relasyon mo sa Panginoon, that is not the will of God. Kung nananalangin ka na possible na ipinapanalangin mo na ito is maaari na makalayo yung relasyon mo sa Kanya, it is not the will of God. Just like kung ano in-example ko po kanina. Diba? But everything na pinapanalangin mo sa Panginoon, or request mo sa Panginoon, na alam mong makakapag-please sa Kanya, that is the will of God. Again, everything, every prayer na pinapanalangin mo, and alam mo na hindi makakapag-please sa Panginoon, that is the will of God. What is good, what is acceptable, and what is perfect in the eyes of God. So that is why napaka-importante po na we pray in the Spirit. Siya po yung tutulong po sa atin manalangin in our spiritual battle. Kumbaga, yung mga akala po natin na panalangin po natin na result ng panalo versus the enemy, what if hindi yun yung will ng Panginoon? So you need to pray in the Spirit. You need to pray that is aligned to the will of God. Hindi sa sarili mong desires, hindi sa sarili mong will, but in the will according to the will of God. So kung napapansin po ninyo, kapag nag-pray ang isang Kristiyano in a wrong way, and kapag hindi sinagot ang Panginoon, ano mangyayari? Madi-disappoint yung Kristiyano na yon.
kasi hindi siya nag-pray according to the will of God, it will result disappointment. It will result in doubts. Lord, akala ko ba you are always answering our prayers, but there is a right way. You need yung prayer mo is dapat align to the will of the Lord. If you pray according to your will, napakalaking posibilidad na you will lose the battle. But if you pray according to the Spirit, it will be a victory. It will be a victory. It guarantees a victory. So kung gusto po nyong maging victorious in your spiritual warfare, you need to pray in the Spirit. Of course, you need to put on the whole armor of God, but activate it sa pamamagitan ng prayer. Sa pamamagitan ng prayer. Yung klaseng panalangin po dapat na ginagawa po natin is right way. And what is the right way? It is praying in the Spirit. So that is the first one, the biblical attitude of prayer. Praying in the Spirit. That is the right way to pray. And number 2 question is when we should pray. Kailan ba tayo dapat manalangin? Our second point po is the quality of prayer. Sabi po sa verse 18, praying at all times in the Spirit with all prayer and supplication. To that end, keep alert with all perseverance, making supplication for all the saints. So when we should pray, ano po sabi sa verse? Naka-underline? At all times. Keep alert with all perseverance. Ibig sabihin, we can also translate it to everywhere. Nasaan ka man, nasa kwarto ka, nasa labas ka, nasa school ka, nasa trabaho ka, you can pray at all times. And yung perseverance, you can pray in kahit nasa ang circumstance ka man, in good times or bad times. So nakapag-pray na po ba kayo ngayong araw bago po kayo pumunta sa church? I want to ask you, nakapag-pray na ba kayo ngayong araw before kayo pumunta sa church? Sabi po sa Romans chapter 12 verse 12, rejoice in hope, be patient in tribulation, be constant in prayer. 1 Thessalonians chapter 5 verse 17, pray without ceasing, non-stop. So ibig sabihin ba, literal ba sinasabi ni Paul na dapat 24 hours ka manalangin without ceasing be constant in prayer? Is that literal? Na wala ka nang gagawin sa buong buhay mo kundi manalangin? Kumbaga, is that ganun ba yung point ni Paul? It is not actually the duration. It is not about the time. It is the quality. Kumbaga, pag narinig nyo yung quality time sa family, di ba, mayroong relationship. Yung pag narinig nyo yung kumbaga yung constant communication sa inyong family, sa inyong best friend. Prayer po kasi is hindi lang siya basta simpleng communication sa Panginoon, kundi ang prayer po is a relationship. Again, yung prayer po is hindi lang siya basta communication. Nakikipag-usap ka lang sa Panginoon and siya nakikipag-usap siya sa iyo through the Bible. But it is more than that. It is more than communication. Prayer is a relationship. It is full dependence with the Lord. It is a quality. Hindi siya quantity. Hindi siya sa time. Hindi siya sa haba ng prayer mo. Hindi siya sa maraming words. Kundi nasa quality. Kumbaga, sa araw-araw na buhay mo, are you depending on the Lord? So that is the quality of prayer. Sabi dito, praying at all times means living our lives in constant fellowship and communion with God. Again, praying at all times means living our lives in constant fellowship and communion with God. Hindi ka lang dapat nagpipray kasi meron kang kailangan. Hindi ka lang dapat nagpipray kasi kung kailan ka lang merong problema. In every circumstance, at all times, in good times or bad times, you are to pray. You are to pray. And meron bang sinabi doon yung pangalawa, keep alert with all perseverance. So keep alert. Ibig sabihin, to stay awake and sober. Kumbaga, be attentive, keep alert. And yung pangalawa is persevere.
with perseverance. Ibig sabihin, constant in prayer despite of difficulties. Ito yung not giving up in prayer. So, kung isa-summarize po natin itong context na to, yung keep alert, siya po yung pinaka-main verb. Para yung keep alert is to be attentive. You're ready for any attack. And how to be keep alert? By praying at all times in the Spirit with perseverance. So, to be keep alert, to be attentive, to be ready, na every time na umatak yung kaaway, for any temptation or suffering, dapat ready ka. And how we can do that? But by praying at all times with perseverance. So, kanina, nakita natin na hindi sinasagot ng Panginoon yung panalangin because it is maybe dahil mali yung paraan niya na panalangin. And the second time, maybe dahil hindi pa sinasagot ng Panginoon yung panalangin mo, dahil gusto mo kanyang turuan in your faith. God wants you to persevere. God wants you to not give up on your prayer. Dahil ang panalangin po is full dependence sa Panginoon. Ang mahalaga po is you are praying in right way, in biblical way, in the Spirit, according to the will of God. So imagine nyo po, i-picture out nyo po yung isang Roman soldier. So yung isang Roman soldier, di ba, bago siya maging soldier, merong training. Di ba? And imagine na nagkaroon na ng biglang digmaan. So yung soldier, trained na siya, and anong kailangan niya na isuot? Yung armor. So armor, andyan na yung armor, full armor, pati yung sword. But during the battle, ang tagal ng war. Parang ilang oras na kami dito naghihintay. Wait lang, idlip muna ako. Di ba? Idlip muna ako saglit. So do you think may silbi yung full armor? Wala. Bakit? What if? Bigla na lang pagdilat mo ng mata. No, akala nila patay ka na yung mga kasamahan mo. Di ba, patay na lahat. Pero ikaw, tutulog-tulog ka lang pala. Di ba? So, napaka-importante na we must be attentive. No, yung soldier po, ang trabaho niya is to guard his post. To guard yung area na nasa kupan niya. Para mapaprotektahan po sila sa posible na attack. So, what if you are not praying? And then po illustration ng kapag natutulog ka, you're not ready. So, posible na konting temptation lang sa iyo ng Panginoon, gagrab mo na agad yan. You're already defeated. Konting suffering lang na binigay sa iyo ni Satan, tapos nag-give up ka na, tapos di ka na nanalangin, wala kang constant prayer, you're already defeated. So, napakahalaga na for us to keep alert, for us to be ready, you should pray at all times. You should pray with perseverance. Sabi ko sa Luke 18:1, and he told them a parable to the effect that they ought always to pray and not lose heart. Pray and not lose heart. Wag kayong mag-give up sa pananalangin. Dahil kapag nag-give up ka, you're already defeated. Kapag nag-give up ka sa pananalangin, talo ka na sa pakikibaka mo sa spiritual. So kung ang kaaway, kung ang devil, he is working every day para atakihin ka, dapat you also always every day praying. Amen? Kung si Satan, double time siya umaatake sa mga Kristiyano, dapat ikaw 3 times, di ba? 4 times, so more than. So dapat we should be always ready on the possible attack. So, familiar po ba kayo sa phrase na wala natin pag-asa, ang kailangan na natin gawin is to pray? Diba? Kumbaga, minsan po ang panalangin nagiging final option. So, gawa muna tayo ng plano, ito muna gagawin ko, or meron akong naisip na strategy. Pero pag hindi gumana, mag-pray na lang tayo. So, napakamaling perspective. Kumbaga, yung panalangin po is nagsisimula, or dapat, it is the first thing to do. Hindi po siya dapat option lang. And pag sinimulan mo na, you need to keep doing it. You need to keep praying. So that is the quality of prayer. Again, number 1
is the biblical attitude of prayer. It is the right way to pray in the Spirit, according to the will of God. Pangalawa is the quality of prayer. Ito po yung kung kailan tayo mananalangin, it should be at all times with perseverance. Keep alert. And last question is the object of prayer. The object of prayer. And the question is, who else are we to pray? Sino pa ba yung kinakailangan ipanalangin? So sa first 2 points po, nakafocus po siya sa personal prayer. I will pray for myself. Papapanalangin ko yung sarili ko para mag-stand firm, para hindi ma-defeat ng kaaway. But in our third point, the object of prayer focuses on other people. Praying for other people. Specifically, sabi doon sa verse 18, making supplication for all the saints, and also for me, that words may be given to me in opening my mouth boldly to proclaim the mystery of the gospel, for which I am an ambassador in chains, that I may declare it boldly as I ought to speak. So, pray for all the saints. Pray for all the saints. Pray for your fellow Christian. Pag-pray mo yung katabi mo. Pag-pray mo yung umangaten dito. Pag-pray mo yung iba pang Kristiyano na kilala mo. Pag-pray mo yung one body of Christ. All Christians. All saints. So, kung mapapansin po ninyo, na kung ikaw individually, kung ikaw ay nag-stand firm. So how to stand firm? By wearing the full armor and with prayer. So kung ikaw ginagawa mo yun and you're standing firm, you will pray for other people. And dahil doon, magbe-benefit sa'yo yung kapwa mo, Kristiyano, na nag-struggle din spiritually. So nagbe-benefit yung ibang Kristiyano if you stand firm. So, what a blessing, di ba, na kung ako hindi ko kayang mag-stand firm, pero si Pastor Jason kaya niya, he will pray for me. It is a benefit. Amen? Dahil po tayo mga Kristiyano, hindi po tayo dinesign ng Panginoon as a lone wolf Christian. Alam niyo po ba yung lone wolf Christian? Yung mag-isa ka, independent. Kundi, hindi lang tayo, yung Kristiyano po is yung body of Christ, is hindi lang siya squad, or hindi lang siya one battalion. Kung hindi, it is a whole army of God. We are one body of Christ. So we need to pray for each other. We need to pray for each other. Sabi sa 2 Timothy chapter 2 verse 3, share in suffering as a good soldier of Christ Jesus. Share in suffering. No, pray for them. Dahil hindi nyo po alam na maybe yung kapwa nyo Kristiyano na nakaupo dito is may merong napakatinding battle. Mas worst pa sa dinaraanan mo. So you need to pray for your fellow Christian. Sabi sa 1 Peter chapter 5 verse 9, resist him, referring to Satan, resist Satan, firm in your faith, knowing that the same kinds of suffering are being experienced by your brotherhood throughout the world. So, dito po natin malalaman na ang isang church po na mahina ay ang church po na hindi po, na wala pong personal prayer life. Ang mahina po ang church kung ang mga Kristiyano nasa loob ng church ay hindi pinagpe-pray ang bawat isa. So, napakahalaga po ng prayer. Dahil we have a common enemy. No? And we have a common companion. Our common enemy is sino? Is Satan. And sino yung common companion natin sa war? It is God. So we need to pray for each other. And inad pa niya doon na making supplication. So dito second time binanggit ni Paul yung word na supplication. So mamaya makita po natin dito na yung word na supplication is repeated 2 times. Ibig sabihin, when you pray for other Christians, be specific for their needs. Na, Lord, I pray na maging successful po yung kanyang, or maging victorious po yung kanyang pakikipagdigma spiritual. Na, yung Kristiyano po na ito, na sana po is isuot niya din po yung whole armor of God. Ibig sabihin, magkaroon din ng panalangin. So you are praying for your fellow Christians
na merong mga specific request, specific needs ng kapwa mo Kristiyano. So sometimes kasi, di ba, usually kapag sa mga youth, kapag after ng sharing, di ba mayroong prayer, ask mo, anong prayer request mo? Studies. Di ba, napaka-general. Studies lang, or sa iba, family. So ayaw na sabihin yung reason, di ba? So be specific. When you are katulad ng ginawa ni Paul dito. Sa verse 19 to 20, sabi niya sa verse 19, and also for me, pray for all the saints. Pag-pray niyo yung mga Kristiyano, at pati ako ipag-pray ninyo, that words may be given to me in opening my mouth boldly to proclaim the mystery of the gospel, for which I am ambassador in chains, that I may declare boldly as I ought to speak. So dito napaka-specific ng panalangin niya. Hindi niya lang sinabi, pag-pray niyo ako, in a simple way. Kumbaga, naging specific siya. And kung makapansin po niyo dito, yung context po dito, kung bakit siya humihingi ng panalangin, si Paul po is, nung sinusulat niya po itong passage po na ito, is currently po siya nakakulong sa Rome. So imagine, di ba, you are writing a letter para ipadala mo sa Christians sa Ephesus, para ipag-pray ka. So, kilala natin si Paul. Sino si Paul? Isa siyang apostle. Kumbaga, in their time, napaka-holy ng tao na to. Kasi siya yung ginagamit ng Panginoon to proclaim the gospel. But, dito makita natin na kahit apostle siya, kahit siya ay kagamit-gamit ng Panginoon, he's still asking for prayer. So, sometimes kasi, nahihiya tayo humingi ng panalangin sa kapwa nating Kristiyano. 'Di ba? Ang kahalagaan po ng discipleship is merong accountability. Kumbaga kumbaga sinasabi mo sa disciple mo or sa kapwa Kristiyano mo yung struggles mo para may pag-pray ka. 'Di ba? So napakahalaga po na humihingi po tayo ng panalangin. And sa ginawa ni Paul, naging specific po siya sa kanyang request. Two things, sabi doon, that words may be given to me in my mouth. In other translation, it is utterance. In NKJV, ibig sabihin, intelligently, kumbaga makapagsalita ko ng maayos, ma-explain ko ng maayos yung sasabihin ko about the mystery of the gospel. And doon, pangalawa is that I may declare it boldly. Kumbaga, frankly ko ma-share yung gospel of God. So, kumbaga, direct, walang filter. So, nung time po kasi nila, in context, so, kung familiar po kayo sa mystery of the gospel, ito po yung understanding na hindi pa po nare-reveal before New Testament, no Old Testament. So, ibig sabihin, dito pa lang kumbaga, ni-reveal ng Panginoon through the life of Paul. And one of the ni-reveal po ni Paul is yung Gentiles and Jews, na wala na pong distinctions, kundi they are united. Hindi na po siya by blood, hindi na po siya by race, yung kaligtasan. Kasi di ba sa Old Testament, ang pinili lang po ng Panginoon is Israelites. So, ang akala nila, Israelites lang ang maliligtas. So, they are the Jews. Sila po yung Hudyo. Na yung Gentiles is other human race, other blood, Americans, Filipino, Asian. So, ayun, kumbaga, ang thinking nila ng mga Hudyo, sila lang maliligtas, and the rest na ibang lahi, is hindi na. But dito, ni-reveal ng Panginoon, through the life of Paul, yung mystery ng gospel. There is no more distinction. Hindi basihan yung race, kundi ang basihan is by faith in Jesus Christ. And dito, kumbaga, yung iniisip ni Paul na dahil kailangan niya ng boldness para i-share yung mystery of the gospel na to, is dahil kapag binanggit niya na yung salitang unity. So, kumbaga, yung empire, especially yung mga naghahari that time, kumbaga maiisip nila na balakid to kapag nagkaroon ng unity yung Gentiles sa Jew. So, si Paul, he is asking for boldness
na hindi ko dapat na totoo kong or 100% ko na solid kong maibahagi yung mystery of the gospel. He asked for boldness. He asked for intelligence to explain it clearly. So actually, since alam naman natin po na si Paul ay nasa kulungan, nakakulong po siya, in chains. So bakit, kung siguro i-imagine niyo bakit hindi niya pinag-pray na kumbaga hindi niya ni-request na Christians sa Ephesians, mag-pray niyo ako na makalaya ako sa kulungan, na magkaroon ako ng pera, mag-contribution naman kayo para magkaroon ng bail, para makalaya na ako dito. No. Kumbaga, unselfish yung prayer niya. Actually, yung prayer niya, pray for me that I will win this battle. This spiritual battle. Dahil posible po, dahil he's in prison. And, di ba po normally, halimbawa po kapag kayo ay nakulong, kapag ikaw ay nagnakaw, tas nakulong ka, di ba kapag nakulong ka, matatauhan ka na. So, hindi mo na gagawin na magnakaw pa ulit. Si Paul, bakit siya nakulong? Siya po ay nakulong in preaching the gospel. Siya po ay nakulong sa pagbabahagi ng salita ng Panginoon. Pero anong gusto niya? Nag-give up ba siya in sharing the gospel? No. Still, he want to do it more. He pray for boldness. He pray for wisdom. He pray for intelligence na nagmumula sa Panginoon. So, this time, pwedeng mag-give up si Paul dahil sa nararanasan niya. Na pwedeng magkaroon ng doubt si Paul na, Lord, you are great, you are sovereign, you are good, but nandito ako sa kulungan, nakakulong. Ginagawa ko naman yung tama, ginagawa ko naman yung mabuting paraan or pagbabahagi ng salita ng Diyos. Ba't ganito yung kapalit? Bakit pinapahirapan mo ako? Bakit nandito ako sa kulungan? Bakit na-persecute ako? Diba? Posible na tumalikod si Paul kay Jesus Christ. No, sige, i-denounce ko na si Jesus, hindi ko na siya i-proclaim, palayaan niyo na ako. Diba possible gawin ni Paul yon? But no, he asked for prayer. Pray for me that I will win this battle. Pray for me that I will declare the gospel of God boldly. So in other words, he is asking for prayer na kapag si Satan inatake si Paul, I will be ready. Kumbaga, kapag si Satan kapag inatake si Paul na patahimikin si Paul, kumbaga mapagtagumpayan niya yung temptation na yon. Na still kumbaga magbahagi pa rin ng salita ng Panginoon si Paul doon sa persecution, aside sa kabila Panginoon, sa kabila ng nararanasan niya na persecution. In relation sa sharing the gospel, so tayo po, no, alam na po natin ang salita ng Panginoon, alam na po natin ang gospel. The gospel is that tayo ay makasalanan, so wala po tayong paraan para maligtas. We are helpless. But there is the good news. The good news is that Jesus Christ, siya po ay bumaba, siya po ay pinako sa krus na matay at nilibing. And because of that is the good news, we will have eternal life. So, it is very, kumbaga, plain explanation. We can explain it to others. We can share it to others. So, sometimes kasi, we are frightened. Takot tayo i-share yung salita ng Panginoon. Baka ma-persecute ako, baka sabihin ito, banal. Di ba, ng mga kaibigan mo? So, or, minsan naman, na nahihiya tayo, feel natin, hindi tayo equipped. Feel natin, kumbaga, hindi naman ako, di ako para dyan, di ako para sa sharing the gospel. And, alam ni Paul na kapag hindi siya nag-pray, that is possible na mangyari. Kaya, napaka-importante ng panalangin. Napaka-importante po ng panalangin. In Tarlac po, currently, meron pong training na EE,
So ito po yung sharing the gospel in a effective way. So currently, meron pong struggles na kinakaharap po yung mga trainees. And even for us, kami po train po kami ng EE. So during EE training po namin, napakarami pong struggles, napakarami pong hindrance. No, may mga times na mahirap mag-memorize. May mga times na kumbaga walang masyaran. So yung attack po kasi ni Satan is doble doon sa mga tao na gustong magbahagi. Doble doon sa mga taong may relasyon sa Panginoon. Kaya nga po, yung sa training po ng EE, meron pong prayer partner. So, merong tigi-tigisa po silang prayer partners na magpe-pray po sa kanila during the whole training. So, I cannot imagine na andito ako, tumatayo ako dito without someone praying for me. I know someone is praying for me, kaya nandito pa rin ako. Diba? Nagpapatuloy, nagbabahagi ng salita ng Panginoon. And also for you. Diba? Kumbaga, andito kayo kasi kumbaga nagbe-benefit kayo sa mga tao na nagpe-pray sa inyo. Someone is praying for you. Diba? Kumbaga, nagpapatuloy pa rin kayo sa pananampalataya ninyo. Nagpapatuloy pa rin kayo sa pag-attend nyo ng church. Nagpapatuloy pa rin kayo sa discipleship. Kasi someone is praying for you. And they are, kumbaga, tinutulungan nyo kayo to fight. And alam naman natin na, kumbaga, yung attacks, diba? Although minsan kasi, hindi natin siya napapansin. Diba kapag Sunday, tapos dumating na yung katamaran. Kapag Sunday, tapos merong nasabay na occasion, 'di ba? Ayun na yung mga ways ni Satan to attack us. Kapag merong discipleships, tapos ang tinatamad ka umattend, you will give excuse. So those are some kinds of attacks na ginagawa ng Satan. Dahil ang ginagawa ng Satan is nilalayo niya yung relasyon natin sa Panginoon. And actually, mamaya po meron po kaming IBS. Pray for us po. Ito po yung inductive Bible study. Ito po yung for men's. And actually, napakalaking struggle po na nangyayari po sa amin. I tell you honestly, na ilang times na po na yung session po namin na-move dahil po sa mga kung ano-anong kumbaga situations. So, pray for the men's. Pray for sa leaders. Pray for our pastor. Especially our pastor. Diba? Kumbaga, even me po, kapag po ako ay nag-aaral ng salita ng Panginoon, I tell you honestly, napaka-effective ni Satan kapag nag-aaral ako. Kumbaga, pag nag-aaral ako, dyan at papasok yung antok, dyan papasok yung katamaran, dyan papasok yung Facebook, di ba? Hanggang sa maubos na yung oras mo. So, pray for the leaders. Pray for our pastor. Pray for the saints. Pray for each other. So, dito makikita natin na napakaliwanag, na napaka-importante po ng panalangin. Amen po ba doon? Napaka-importante ng panalangin sa ating buhay spiritual. Sabi po ni Joel Bick, I want to share this po. Sabi po ni Joel Bick, prayer is critical because every piece of Christian armor is useless without it. So useless ang armor without prayer. Prayer is like oil. Just as every part of an engine is useless without oil, so every part of Christian warfare is vain without prayer. So fighting Satan without prayer is like David fighting Goliath in Saul's armor. Diba yung armor ni Saul, hindi kasya kay David, so it is useless. The armor doesn't fit and it is ineffective against the blows of the enemy. So, kung meron ka lang armor of God, pero kung wala kang prayer life, it is ineffective. Wala pong saysay yung truth na knowledge na meron ka. Kung wala pong epekto yung ganito niyo po siya illustrate na yung whole armor, kumbaga ang button niya is prayer. Kumbaga para maging fit
maging effective, maging, kumbaga parang illustrate nga ni Pastor Jason nung nakaraan, di ba yung Iron Man? Di ba? So, it is activated by prayer. Yung whole armor is activated. It is essential. So, hindi enough yung armor lang. Hindi enough yung armor lang. You need to pray. And again, yung pray is yung klase ng prayer na biblical. And it should be at all times. So, meron po tayong, alam naman na po natin na God is already victorious. He already won. When? Kailan po siya nanalo? Nung sinabi niya po yung, it is finished. Nung nandun po siya nakapako sa cross. God is already victorious. Pero hindi pa po completely annihilated si Satan. He's still in this world. Yes, the enemy is already defeated. Pero hindi pa siya completely annihilated. Kumbaga, in future pa lang siya completely defeat. So, possible na kapag umatake po sa inyo si Satan, possible na maging mapuruan po kayo. Posible na matalo po kayo kapag nagpadaan na siya ng temptation, pag nagpadala na siya ng suffering. But here's our confidence, na-share ko po the last prayer and fasting, na si Satan, ang hindi niya lang kayang gawin is agawan yung salvation natin. Ayun lang hindi niya kayang gawin. Dahil yung salvation natin is eternal. Kumbaga hindi mo na tayo kayang pwedeng i-reject, hindi na to kayang maagaw ng Satan. But here's the thing. Kahit na hindi na kayang maagaw ng Satan yung salvation mo na binigay sa iyo ng Panginoon, kaya kanya maging unfruitful. Kaya kanyang gawin ni Satan na maging ineffective. Na Christian ka, but kumbaga, you're still walking in sin. Christian ka, pero hindi ka nagpapagamit sa Panginoon. Christian ka, pero kumbaga, hindi ka naging victorious over temptations. So, laking bagay na our goal must be yung crown of life. So, mas gusto nyo ba na dumating kayo sa langit, sugat-sugat kayo, no, di ba? Kumbaga, lasag-lasag yung buto nyo. Bakit or gusto nyo na andun pa rin yung armor, hindi siya penetrated. Kumbaga, katulad ng sinabi ni Paul, I fought the good fight of faith. So, ang dapat po yung naisin po natin sa ating pong paglakad bilang isang Kristiyano. So, para po tayo ay mag-stand firm. Again, first thing is you need Jesus Christ. That is the first thing you need to do. Believe in Christ. And to stand firm is to fight. To protect yourself and to fight back. To stand firm, you need to pray. Praying in dependence with the Lord. To stand firm, you need to trust the Lord. To stand firm, you need to endure and persevere yung sufferings through prayer. And one thing I realized po throughout sa series po ng Standing Firm ni Pastor Jason. Now, one thing I realized na yung isang tao pong nag-stand firm ay yung tao po na nag-grow in maturity. Again, ang tao po na nag-stand firm is yung tao po na nag-grow in maturity. Hindi stagnant. Hindi yung pakindap-kindap yung apoy niya. Kumbaga nag-aapoy. Patuloy kang lumalakad, increasing yung knowledge mo sa Panginoon, yung Bible reading mo, yung understanding mo, yung prayer life mo. So napakahalaga na nagmamature po tayo. Hindi lang po tayo dapat makampante na every Sunday enough na yung nababasa na papakinggan natin. You need to read the Bible yourself. You need to pray to yourself. And we cannot stand firm if we don't have Jesus Christ. You cannot stand firm kung di tayo nag-grow in understanding the Lord. You cannot stand firm kung hindi mo sinusuot yung whole armor of God na binigay sa atin ng Panginoon. And you cannot stand firm kung wala kang prayer life. Full dependence on Him. Again, to conclude,
the biblical, what is the right way to pray? It is in the Spirit. That is the biblical attitude of prayer. When we should pray, at all times, keep alert and perseverance. That is the quality of prayer. And last is, who else are we to pray? Who else are we to pray? Pray, aside from yourself, panalangin mo din yung kapwa mo Kristiyano, yung mga leaders ng church, ng local church natin, and lahat ng Kristiyano, di ba? Because we are one body. And that is the object of prayer. So tayo po ay tinawag ng Panginoon to be a good soldiers of Christ. We are called to be good soldiers. Kumbaga effective, kumbaga protective, offensive. Merong offensive. And for us to do that, kung gusto nating manalo sa atin pong pakikibaka, sa atin pong laban in spiritual, again, you need to put on the whole armor of God. Whole armor, those 6 whole armor. And again, kulang pa yun. No? Should also, kailangan magkaroon ka din ng prayer life. Yung full dependence sa Panginoon. That is how prayer is essential. Prayer is necessity. Diba? When we pray, no, wag lang po natin tayo mag-focus sa sarili po natin. Pray for your brethren. Pray for your co-believers. Diba? Kumbaga, hindi lang naman po tayo nagbe-benefit, kundi yung other Christians din, if we stand firm. So, napakahalaga na meron po tayong prayer life. Again, yung prayer po is not just a communication with God. It is a relationship. It is a relationship. I invite you all po to stand and pray. Let's pray. Lord, we thank you, Panginoon, for this afternoon. We thank you, Panginoon, for your word. We thank you, Panginoon, na napakabuti mo, Lord God, na hinahayaan mo po, Panginoon, na maintindihan po naman ang mga ganitong bagay, Lord. Lord, we are in a daily battle, Panginoon, spiritually. That is why we need this, Panginoon. We need these things, Panginoon, upang malabanan, Lord God, ang kaaway, Panginoon, upang maging victorious sa lahat, Panginoon, ng binabato ng kaaway, Lord God. And Lord, we cannot do it on our own. We cannot win, Panginoon, in our own desires, in our own way, Lord God. We need to depend on you, Panginoon. Lord, we thank you, Panginoon, for making it clear, Panginoon, Lord God, na napakahalaga po ng panalangin sa amin bilang isang Kristiyano. Lord, I pray, Panginoon, for all of us, Panginoon, na nandito po, Panginoon, na patuloy, Lord God, na bigyan niyo po kami ng inyong gabay, ng inyong banal na Espiritu. Teach us to pray, Panginoon. Teach us to pray correctly, biblically, Panginoon, Lord God. Lord, we need you. We need, Panginoon, your strength, Panginoon, Lord God. And Lord, thank you for giving us the whole armor, Panginoon. It is also very essential to make defense and offense, Panginoon, sa aming pong mga kaaway, Lord God. And with that, Lord, na patuloy, Panginoon, na naisin ng bawat isa, Panginoon, na magkaroon ng consistent or constant prayer life, ng relasyon, Panginoon, Lord God, na intimate, rooted, Panginoon, sa inyo, Lord God. And Lord, patuloy, Lord God, na kami po ay panalangin ng bawat isa, Panginoon. We need each everyone, Panginoon. We need to pray, Panginoon, ang aming pong kapwa Kristiyano, ang aming pong pastor, ang aming pong mga leaders ng ministries, ng life group, Panginoon, Lord God. Lord, we need you kapag po kami po ay pinanghihinaan ng loob na manalangin. We need you kapag po kami ay tinatamad manalangin. We need you kapag po kami ay nakakalimot manalangin. Kinakailangan po naman ng inyong banal na Espiritu to rebuke us, to remind us to pray, Panginoon, Lord God, na huwag po kami, Panginoon, makalagpas ng isang araw, Lord God, na hindi po nananalangin. Because it is very essential for us, Lord. We know that it is very essential for us. And thank you, Panginoon, for
the Holy Spirit, Panginoon, who is interceding for us. Thank you, Panginoon, for sending the Holy Spirit who is giving us the right way, Panginoon, for revealing your will, Panginoon, Lord God. And nawa, Panginoon, we pray, Panginoon, sa amin pong kanya-kanyang battles spiritually. I pray, Panginoon, na maging victorious po kami, Lord God. Lord, you provided the strategy, you provided the essentials, and nawa may apply po namin ito sa aming mga pansariling buhay, Lord God, na hindi lamang po ito maging karunungan lamang, Lord God, because may apply po namin ito practically sa aming buhay, sa pang-araw-araw, Lord God. Lord, challenge us, Panginoon, to do these things, na hindi po baliwalain, Lord God, ang mga bagay po na ito, Lord God, because it is possible, Panginoon, na mawalan po kami ng relasyon sa inyo, hindi po kami magkaroon ng malalim na relasyon po sa inyo, Lord God, without prayer. So teach us, Panginoon, how to pray correctly or biblically. Lord, maraming salamat po sa hapon po na ito, Lord God, and as we end, naway ikaw lamang po din ang patuloy, Lord God, na mag-ingat sa bawat isa. Baunin, Panginoon, ang aming pong natutunan, Lord God, and again, to bless you, Lord God, by obeying, Panginoon, these things. Maraming salamat po. Ito lang po aming sa dalangin sa tanging pangalan ni Jesus. Amen.